Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, konkretong ebidensya sa tangkang reclamation ng China sa Sabina Shoal, hawak ng Philippine Coast Guard. Rice funds tataas sa 15 billion pesos, rice tariff amendments inaprubahan ng Kongreso. Implementasyon ng Saturday classes isinusulong para ibalik ang dating school calendar sa 2025. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakahanap ng konkretong ebidensya ang Philippine Coast Guard o PCG sa umano'y tangkang reclamation ng China sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay PCG Commodore J. Tariela, kinumpirma ng findings ng PCG vessel BRP Teresa Magbanwa ang pagsisimula ng konstruksyon ng artificial islands at matinding pagkasira ng coral system sa naturang shoal. Giit ni Tariela, hindi pwedeng sabihin ng China na disinformation lamang ang findings ng PCG, lalo pat may documented presence ng Chinese vessels sa lugar. Samantala, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Justice o DOJ kung ano ang mga legal na aksyon ng maaaring gawin ng Pilipinas sa mga pangyayari sa Sabina Shoal. Ibinunyag ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na nakikipag-ugnayan na ang DOJ sa Office of the Solicitor General para sa pagbuo ng posibleng kaso laban sa China na ilalatag sa International Tribunal. Inaprobahan ng House of Representatives ang second reading sa amendments sa rice tariffication para dagdagan ng suporta sa mga magsasaka upang mapataas ang kanilang produksyon. Kasama sa amendments ang provision na magtataas sa 15 billion pesos ang alokasyon sa rice programs na manggagaling sa revenues mula sa nakuhang taripa galing sa imported na bigas. Gagamitin ang 15 billion pesos sa pagkuha ng rice farm machinery and equipment, rice seed development and propagation, expanded rice credit assistance at iba pang mga programa para mapaunlad ang rice industry sa bansa. Babawasan ng Department of Education o DepEd ang bilang ng school days sa kasalukuyang school year para magbigay daan sa pagbabalik ng old academic calendar sa susunod na school year. Ayon kay DepEd Director Laila Ariola, balak nilang ibaba ang bilang ng pasukan sa 163. Kanila ring tinitingnan ang pagkakaroon ng Saturday online classes, ngunit hindi naman ito gaganapin linggo-linggo. Dagdag ni Ariola, magkakaroon ng konsultasyon sa mga guro, learners at guardians ang pagkakaroon ng Saturday make-up classes. Naisumite na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong ibalik sa old academic calendar sa 2025 at hinihintay na lamang na aksyonan ito ng presidente. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.